Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang sigalot sa West Philippine Sea na kung saan itong last resupply mission na ginawa ng Philippine Coast Guard sa mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre nagdala ng resupply. Question ni Senator Robin Padilla yung bakit daw inalaw ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, bakit daw may US aircraft na nag-fly over at nirecord, binidyuhan, pinicturan yung buong pangyayari. Parang nagmamagaling, nagtatapang-tapangan itong Senator Robin Padilla nito. Anyway, magbigay ako ng aking mga reaksyon mamaya. Pakinggan muna natin itong balita tungkol nito. The Philippine Defense Department justifies the presence of a U.S. aircraft at their latest resupply mission to Alumin Shoal. This as the Philippine Coast Guard claims there are Filipinos supporting Beijing's disinformation campaign around the West Philippine Sea. Sherian Torres reports. Philippine Coast Guard photo shows how Chinese vessels encircled the PCG's BRP Capra and BRP Sindangan, traveling to Ayungin Shoal to deliver supplies to soldiers based in BRP Sierra Madre. In this video, a Chinese vessel can also be seen tailing the smaller resupply boat. Defense Undersecretary Ignacio Madriaga tells the Senate National Defense Committee, which is investigating the situation in the West Philippine Sea, that P-8 Poseidon Maritime Patrol and reconnaissance aircraft of the United States Navy was also able to document the whole event. But Senator Robin Padilla was unimpressed as he questions the Coast Guard's ability to get the job done. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Padilla believes the United States is the reason behind renewed tension in the West Philippine Sea. 6 na taon na wala naman tayo escalation nito. Bakit po tayo pumakayag ngayon na ganito na nag-escalate? Meron ng Amerikano. Ay ang China, ginagamit nga po nila yung Coast Guard para nga po pigilan yung ating resupply kung kailan niya gusto. Gumagamit ng laser na nagkakontak ng dangerous maneuvers. Undersecretary Madriaga also raised China's efforts to spread fake news about issues in the West Philippine Sea, which is why, according to Madriaga, it's important to show to the world China's aggressive actions in Philippine waters. Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela also reveals they are aware of some Filipinos who actually support China's disinformation campaign. He doesn't support the stand of the Philippine government in the West Philippine Sea, sir. We can say that he can be categorically belonging to that group, sir. Alam natin na ang mabisang panlaban sa fake news or disinformation is more information, more correct information. Sometimes the Secretary of National Defense himself make the statement, especially yung very emphatic appeal niya nakikiusap sa Pilipino, huwag nating kagatin yung mga statement na mag-divide lang sa Pilipino. Senate President Juan Miguel Zubiri assures the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines that their budget for 2024 will be increased by the Senate. In fact, according to Zubiri... Okay. So, isa-isahin natin yung objection ni Senator Padilla. Ang US daw ang dahilan kung bakit nag-escalate na naman ang sitwasyon sa Philippine Sea. Sabi niya, 6 years, panahon ni Tatay Digong, hindi nag-escalate, hindi uminit ang girian ng Pilipinas at China over West Philippine Sea. Ngayon, dahil sa US, umiinit na naman. At ang punto ng nagmamagaling na senador, hindi natin kailangan ng US. Okay,
Ano sa tingin nyo? Kailangan ba natin ang tulong ng US, yung sigalot sa West Philippine Sea? Kung ako ang tatanungin nyo, kailangan natin. Yung presence ng reconnaissance aircraft ng US Navy, yung Poseidon, kailangan natin yun. Kung US Navy warship o battleship, whatever ship ang nandun, wag muna. Hindi kailangan yun dahil baka mag-attract na yun ng shooting war. But for a reconnaissance airplane, kailangan. Bakit? Itong China, talagang mambubuli. I truly believe na ang China nagpapakalat ng fake news. Lumalabas na maganda ang ginagawa nila at tayo ang mali. So how can you control o counter yung fake news ng China? Ay kailangan mo talaga i-document yung mga pangyayari. Kaya maganda yung pangyayari ngayon na every time na magkaroon ng resupply mission sa Ayungin Shoal, madocument at ang may kaya niya na mag-document yung Poseidon o reconnaissance aircraft ng US Navy. Wala mang armas yun. I-video lang, picturean niya. Oh. Nakikita ng international community kung ano ang nangyayari. Na maliliit yung mga supply boats natin o Coast Guard vessel, maliliit. Tapos pinapaligiran ng andaming mga Chinese Coast Guard, militia ship, kung ano-ano. Sa mata ng international community, makikita kung sino ang nambubuli. Kita nyo, yun ang wisdom behind. Bakit inalaw ng Armed Forces of the Philippines o ang Coast Guard na ang resupply mission sa Ayungin Shoal may kasamang American reconnaissance aircraft. So, saludo ako doon, yung ganong strategy. Darating ang panahon, ang China, hindi na niya masabi na they are doing good. They will look bad in the international community. Sana, I think this is the first time na nagkaroon ng resupply mission na sinamahan na ng reconnaissance aircraft ng US Navy. Sana, every time na magkaroon ng resupply mission, meron ng aircraft. Gustong-gusto ko yun. Okay? Ulitin ko, ang hindi maganda, kung ang escort ng ating resupply mission is US Navy warship. That will lead to war. Kaya nga, di nyo makita, ang Philippine Navy ships natin, gray ship kung tawagin, hindi sumasama sa resupply. Kasi delikado eh. Kung magdala ka ng Navy ship, ang China, magdala rin ng kanyang Navy ship. So, magkaroon ng shooting war. Kaya importante, Coast Guard to Coast Guard lang. Kasi ang Coast Guard, parang maritime patrol lang yan. Ang Coast Guard, water cannon lang yan ang gagamitin. Laser lang yan. So, maiiwasan ang gera. Dapat ganun lang ang girian. At ang nakikita ko, magtatagal pa ito na problema. Kasi gusto ng China na alisin na ng ating bansa ang barko natin doon, yung sinadyang i-ground, sinadyang isadsad doon sa Ayungin Shoal para magkaroon tayo ng presensya. Gustong patanggal ng China. No way. So, dahil ayaw nating tanggalin yung barko, the only way para magutom ang ating mga sundalo doon, i-block nila ang resupply mission. Yun ang ginagawa ng China. Ilang beses na yan. So, tama ang ginagawa ng ating armed forces ba, Coast Guard, tuloy-tuloy pa rin na patigasan na yan ng ulo hanggang kung hanggang kataba. Basta, yun ang labanan ngayon. Maneuver lang yan. So, yun po ang hindi nakikita ni Senator Robin Padilla.
To me, I'm sorry ha, binutuhan ko si Senator Padilla, number 1 nga sa aking balotay. Kailang napakakitid yung perspective niya. Para siyang kabayo na nakaganyan lang. Sabi niya, 6 years, panahon ni Tatay Digong, walang gulo. Correct. Tama. Yung wisdom ni Tatay Digong, believe ako, nung panahon niya, kinaibigan niya ang China. Kasi before that, nung panahon ni Pinoy, mainit na ang girian ng China at ang Pilipinas panahon ni Pinoy. Gusto ng Amerikano, mag-gera tayo with China. So, wisdom, ang diskarte ni Tatay Digong, kinaibigan lang muna. Di walang gulo. Kaya lang, itong bagong administration, saludo ako sa foreign policy ni PBBM. Although binabatikos ko si PBBM as Agriculture Secretary dahil palpak talaga siya. Pagdating naman sa foreign policy, pagdating dito sa sovereignty, yung territorial integrity natin sa West Philippine Sea, saludo ako sa ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. May balls siya, may tapang siya pagdating dito. Kaya yung statement niya na, not an inch of our territory, we will not surrender to anybody. Wow! Ano ng tapang na gusto ko. Kaya lang pagdating sa isang Wonder Woman, dapat ganun din siya katapang. Alam niyo na kung sino yung Wonder Woman, yung nambabatok daw sa kanya eh. Gawin mo yan! Yes, ma'am. Hey! So, sana maiwasan natin ang sigalot sa West Philippine Sea. Ganun-ganun lang muna. And sana itong si Senator Robin Padilla, next time, mag-aral pa siya ng maigi. Bata ka pa, Mr. Senator. Wala ka pa sa, pabayaan mo na lang ang ating mga armed forces, Coast Guard, leaders na magdiskarte. Huwag mo nang i-question. Ako, gusto ko every resupply mission, mayroong reconnaissance aircraft ng US Navy na sasama para hindi tayo mabiktima ng fake news ng China. Good job ang ating Coast Guard and ang ating mga kasundaluhan.